Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Saba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Saba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po isang magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-21 linggo sa karaniwang panahon. At tayo po ay napapatuloy sa atin pong Ebanghelyo mula kay San Mateo na tinutuligsa ni Jesus ang mga pariseyo at mga iskriba. Tahasan na talagang sinasabi at ipinaririnig ni Jesus sa mga ito ang mga salita na dapat nilang marinig at nawa ay pumasok talaga ito sa kanilang isipan. Masakit man marinig, pero kailangan itong sabihin. Sabi nga kahapon, mga mapagpaimbabaw, binibigay ang tungkol sa ikapo. No, nagpapataw ng mga ikapo, pero sila mismo ay hindi tumutupad nito. Kaya ngayon, araw ay sinasabi muli, "Saba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw." At ang ginamit na halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo ay tungkol sa isang libingan, nicho. Kailan ba kayo huling pumunta ng sementeryo? Pag pumupunta ba kayo ng sementeryo, anong napapagnilayan ninyo? Isang araw, doon kayo pupunta. Doon tayo, no? Isang araw, tayo naman ang dadalawin, kung may dadalaw. Kasi, di ba, ang kadalasan, ang dinadalaw natin, yung malalapit talaga sa atin. Kapag naging mabuti ka, ay madaming dadalaw sa iyo. Pero kapag hindi, at wala ka naman talagang ginawang mabuti, ay hahayaan ka na lang talaga doon. Pero ito, no, mabigat talaga yung sinabi ni Kristo. Katulad kayo ng mga libingang pinaputi, maganda sa labas. Minsan pinupunturahan pa natin yan, di ba? Dinodrawingan pa natin yan, dinidesignan. Pero sa loob ay mga buto, mga naagnas,
Ganyan katindi yung parang pagtingin ni Jesus sa mga Pariseo at mga Eskriba na nagiging mapagkunwari. Gusto lang maging maganda sa paningin ng ibang tao, maging mabuti sa paningin ng tao, pero sa loob ay doon yung pinakatotoo. At yan yung nakikita ng Diyos. Hindi ang panlabas, kundi ang kalooban, yung nilalaman sa ating kalooban. Kaya pwedeng at madali para sa atin ang magturo kung sino ang mga mapagpaimbabaw. At kapag ganyan, kadalasan, nakakalimutan nating tingnan na tayo rin maraming pagkakataon nagiging mapagkunwari, nagiging mapagpaimbabaw. Hindi tayo pwedeng, gaya ng nabanggit ko, no? Hindi tayo pwedeng faithful sa tradisyon lang. Tapat tayo sa tradisyon natin ng pagsisimba, pagdarasal, pagnonobinaryo, maghapong pagtambay sa simbahan. Kasi ang hinihingi o hinihiling sa atin na sa kabila ng lahat ng ito, nagiging mabuting tao tayo. At yun nga po, no? Magandang mapagnilayan na ano ba ang nangyayari sa akin. Minsan yung pagiging religious, yan yung pag sinasabi natin, relihiyoso ako, diyan tayo bumabagsak. Diyan tayo mas nagiging masama. Sa pagiging masyadong relihiyoso natin, wala na tayong ibang nakikita sa ating kapwa kundi ang kasamaan nila, ang kapangitan ng ugali nila, at ang tayo, hindi ako katulad nila. Parang inaangat na natin ang ating mga sarili na malapit tayo sa Diyos eh. Malapit ako sa Diyos. Araw-araw akong nagsisimba. Araw-araw akong nagmimisa. Pero hindi nila nalalaman at nakikita sino ka pagkatapos ng misa. Ano ka at anong ginagawa mo pag wala ng ibang tao, pag wala nakakakita o nakakakilala sa iyo. Sabihin niyo nga po, mapagpaimbabaw. Mamaya, no? Sana tingnan natin, marap tayo sa salamin at anong mararamdaman natin kapag sinabi ito sa mukha natin, mapagpaimbabaw. Hindi naman to basta sinabi lang para tayo husgahan ng Diyos. Sinasabi ito para magising tayo kung sakasakaling nagkakaroon tayo ng dalawang pagkatao. Mabuti sa labas, pero pangit sa loob. At yung kagustuhan nating maging maganda sa paningin ng tao, pero masama na sa paningin ng Diyos. Amen?